na nga mga kababayan, pag-usapan muna natin ulit itong napakayabang at napakahangin na vlogger na si Epifanio Labrador. At ang totoong pangalan daw nito ay si Christian Canlas. Ikomento nyo nga kung ano ba talaga ang totoong apelido dito, Canlas o Cañas. Pero ang importante nito ay alam na kung saan ba nagtatago at saan naroroon itong si Epifanio Labrador o Christian Canlas, mga kababayan. Canlas kasi yung nabasa natin komento dito sa ating YouTube channel mula sa isang membro ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Ito lumitaw talaga na itong si Epifanio Labrador ay walang kaalam-alam sa mundong ginagalawan niya. Walang alam ito, mga kababayan. Kasi nga pinagyabang niya yung ginawang rally ng mga Katoliko. May mga pari doon, mga kababayan, at mga pro Marcos at itong mga dilawan nagsama-sama, mga kababayan. Pero nga sa awa ng Diyos, ilang libo lang ang dumating. Di ata umabot ng mga 10,000 ang nandoon sa rally na yun, dahil nga sobrang kunti lang nila. Tapos ipinagyabang nito na pag magsama-sama daw yung mga Katoliko at mga Muslim at mga ano pa ba yung mga reliyon yun, Protestante ba yun? Ba't sinali mo yung ibang reliyon? Wala naman silang alam, wala pa naman silang ipinahayag na galit sila sa ganito. Tapos ikaw na mismo ang nagbanggit ng kanilang mga reliyon. Ako Katoliko, ulitin ko, ako Katoliko ako. Marami akong mga kamag-anak nandito sa amin na mga Katoliko, mga kapitbahay. Pero pag natanong ko tungkol sa administrasyong ito, nako po, baka hindi nyo matanggap, Epifanio Labrador, dahil galit sila sa amo mo na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi mo naman siguro amo, kunwari ka lang para lang siguro talagang gusto mong sumikat. Ito na, sisikat ka na ngayon. Pero nga, ang nakakatakot ito, mga kababayan, baka nga lang isang araw makita natin tong nakalutang. Kung hindi ito makukulong, sigurado naman tayo, mga kababayan, na hahabulin ito. May maghahabol talaga nito. Kung halimbawa man ito ay tutuwid yung dalawang paa nito, wag nating ibintang sa Iglesia ni Cristo dahil napakaraming galit sa tao na ito dahil sobrang yabang nito. Ang habol siguro ng Iglesia ni Cristo, ito ay makulong, dahil ang alam ko may mga nagkokomento na gumawa na ng hakbang yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo para sampahan ng kaso itong si Epifanio Labrador, at makikita natin na papasok na ito sa isang malamig na rihas na bakal, mga kababayan. At sa oras na yon, siguro yun na yung time na tatanggalin na yung mask nitong si Epifanio Labrador. hindi kasi lagi lang kasi nakamas ito, tapos ang tapang daw niya. Kaya ulit sasabihin ko, itong si Epifanio Labrador talaga ang totoo nito. Nagtapang-tapangan lang ito. Pero ang totoo niyan, hindi talaga natuli yan. Oo, totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Pag mga ganyan tao na sobrang yabang, tapos pag hinahanap naman, nagtatago naman. Nako po, sobrang mahangin lang talaga yan. Ito na, mga kababayan, ito, panoorin natin ito. Huwag na natin i-upload ng video. Panoorin nyo ito, para hindi tayo makapiright. Yun na nga, mga kababayan. Sabay-sabay natin itong panoorin. Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ko, mga kababayan, hindi mo na po natin pwedeng kalimutan, o hindi natin pwedeng kalimutan talaga, ito po ang ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa. At syempre ng ating mga bago po mga subscribers, magandang araw po sa inyong lahat. Naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa ang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin yung naging pahayag po at naging pagkilos po ng Katoliko o ng Iglesia Katolika, na kung saan ay kung ikukumpara po ang dami ng Iglesia ni Manalo sa reliyong ito ay 1% lamang po, so para maintindihan po natin at mabigyan po natin ito ng matinding birada, eto't panoorin po natin ang bidyong ito. Matapos ang mass action kamakailan ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, isang koalisyon o pagsasama-sama ng iba't ibang grupo naman
ang inulunsad para isulong ang impeachment ng bise. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang Mass for Peace and Justice ang isinagawa sa EDSA Shrine ngayong hapon ng iba't ibang people's organizations, social movement at ilang religious leader. Ang mga nagsidalo nakasuot ng peach na ribbon na sumisimbolo raw sa panawagan nilang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang iba may sticker sa damit na nagsasabing impeach Sara ngayon na. Sa misang dinaluhan ng 10 pari, hindi nabanggit ang pangalan ng bise, pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umunay katiwalian at maling nangyayari sa lipunan. Hayaan nating ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral, kaya maraming sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayong hapon dahil naninindigan kami. Matapos ang misa, isa sa nagsalita si dating Senadora Laila de Lima, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad, hindi magsinungaling o maghari-harian. Inilunsad din ng koalisyon na pagsasama-sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, tulad din na Kiko D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino, pati na ang ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Isa po ako sa nanawagan ng impeachment para kay VP Sara, para po sa aking mga anak. Gusto ko po magkaroon ng tunay at katarungan po ang justisya. Yung justisya. Ito po ako member ng EDK. Sabi, nawala po yung justisya. Kaya humihingi rin po ako ng katarungan. Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ang mga kongresista na suportahan ang impeachment. Hinihinga namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Tinanong naman ang grupo kung pantapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan as INC. So hindi naman kailangan tapatan pa. Ayun, napakalinaw po mga minamahal kong mga kababayan. Alam nyo, sa mensahe pong ito ng pari ay butata po itong Mongoloid. Itong Mongoloid na leader po ng Iglesia ni Manalo. Hindi na kailangan tapatan pa sapagkat alam naman ng mga igling, alam naman ng mga igling o ng Iglesia ni Manalo na 1% lang sila sa dami ng mga Katoliko. Pero alam nyo, nakakatuwa. Kasi obligasyong moral pala yung ginagawa ng ating mga kaparian at ng iba pang mga organisasyon na nakiisa sa kanila. Pero bakit hindi ito ginawa ng Iglesia ni Manalo? Muna mga kababayan, putulin na natin yung si Epifanio Labrador. Ito mga kababayan, yung pinagayabang nitong si Epifanio Labrador, naganap na yan, nangyari na yan noong January 18. At alam nyo ba kung gaano karami yung tao? Ipapakita ko lang yung mga picture dyan. Siguro may plus ko yung mga picture dyan sa screen kung gaano ba karami. Wala pa nga sa 1/8 siguro yung dumalo sa rally nila na ginawa na pinagayabang ninyo. Na ayon sa inyo ay dadaluhan ng mga Katoliko. Kasi alam ko, kaming mga Katoliko, maraming Katoliko na ayaw ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kasi alam namin na bumalik na yung droga sa lansangan. Marami akong kakilalang Katoliko. Kaya alam ko yung katotohanan. Wag mong i-brainwash yung mga tao, Christian Kanyas o Christian Canlas, Epifanio Labrador. Dahil alam mo mismo sa sarili mo na ang mga Katoliko ay hindi katulad ng Iglesia ni Cristo na talagang may pagsunod sa kanilang mga pinuno, sa kanilang pinakamataas. Kami mga Katoliko, iwan ko lang kung anong reliyon mo, baka nga ikaw ay isa kang alimaong,
Hindi nyo alam mga kababayan yung alimaong. hindi tayo, kaming mga Katoliko, tayong mga Katoliko, alam natin na hindi tayo sumusunod sa mga sinasabi ng pare, may sarili tayong pananaw. Katulad ko, lalo nung nalaman ko na may mga pare palang adik. Noon talaga mga kababayan, noon linggo-linggo ako halos nagsisimba. Pero nung nalaman ko na yung mga pari pala, na mismo talagang pari, ay pumapanig sa mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot, at narinig ko pa na mismo pari ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, bakit pa ako magsisimba? Di ba mga kababayan? Pero Katoliko ako. Tapos itong si Epifanio Labrador, magyabang na pag magsanib puwersa, itong Katoliko, mga Muslim, ay tuldok lang yung Iglesia ni Cristo. Ipinaganap ka na nga ng mga Muslim. May komento ako nabasa sa aking YouTube channel, yung komento doon. Hinahanap ka na ng Islam. Kaya ikaw, Epifanio Labrador, kung hindi ka man lulutang sa kanal, kung hindi ka man makitang pantay yung dalawang paa mo, sa kulungan ang bagsak mo. Dahil nga, ang pagkakaalam natin ay talagang sasampahan ka ng kaso. Hintayin natin mga kababayan kung sino yung magsasampa ng kaso ng ugag na ito. Sobrang yabang nito. Pero naman nagtatakip naman ang mukha. Isa lang yung hamon ko sa kanya. Maniwala na kung matapang ka. Ito lang ang hamon ko, isang hamon lang. Tanggalin mo yung mask mo. Sasaludo kasi na matapang ka. Magpakita ka ng mukha. Yan lang talagang hamon ko sa'yo. Yun ang dito lang muna At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang ako. Natawa ako sa mayabang na yan. Kay Ma'am Virgie Berhel di Diyos ng Upulilan, Bulacan. Nasa lakad nga tayo mga kababayan. Nasa loob lang tayo ng tindahan para talagang gawan ko ng reaction itong pinagagawa nitong si Epifanio Labrador. Ang totoong pangalan nito ay si Christian Canlas o Cañas. Ikomento nyo na, ikomento nyo na kung ano ba talaga ang totoong apelyido nito. Shout out na rin kay Dila, sino ba ito? Huwag kang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili iyon. Sino to? Shout out kay kay Heidi Agting. Shout out kay Heidi Agting. Shout out kay Dila Quista Lai. At shout out na rin kay kanino? Kay Member Jeff Religious ng Pulilan, Bulacan. Alan Sapico, shout out ha. Kargador Banat ng Banat, wala sa hulog. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out kay Noel Di Guzman ha, dito ka masabad ng baba para ma-shout out naman yung iba nating mga bagong subscribers dito. Shout out kay Binti Nuevi, shout out kay Arthur Tira, shout out kay Gluni, shout out kay Edwin Dusina, shout out kay Kubi Katubig, shout out kay Carmelina Luna, shout out kay E.G. Macalya, shout out kay John Jelin, ang init dito. Shout out kay Randy Iranga, shout out kay Evangeline Bilardi, shout out kay Lolito Balaswila, shout out kay Cesar Abatin, shout out kay Rudy Gomi, shout out kay Buds Ubaldo, at kay Arlene Chances. Yun na dito na lang muna medyo mainit ito sa lugar natin mga kababayan. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.